Nakaitim, umiiyak, di makitaan ng galak. Humihikbi, nagninilay, minamasdan niyaong bangkay. Mater Dolorosa, walang kapara sa kandungan mo'y si Jesus nahihimlay na nga. Mater Dolorosa, ang pag-ibig dakila, idalangin mo kaming lahat na sumunod sa iyong yapak, Mater Dolorosa, aming Ina. Nagtatanong, nananalig, katahimikan ang sambit. Ninanamnam ang sandali na makapiling siyang muli. Mater Dolorosa, walang kapara sa kandungan mo'y si Jesus nahihimlay na nga. Mater Dolorosa, ang pag-ibig dakila, idalangin mo kaming lahat na sumunod sa iyong yapak, Mater Dolorosa, aming Ina. Mater Dolorosa, Mater Dolorosa, aming Ina. Bilang isa, Maria Santissima Mayor Dolor. Ang imahen ay sisimbolo sa unang hapis, ang propesiya ni Simeon. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid at naghihintay ng katapusan ng Israel. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan, hinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga, si kapamahamak o kaliligtas ng marami sa Israel.
Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutilig sa insya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, daranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Alexander Lasay. Maraming salamat po. Karosa bilang 2, Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Ang imahen ay sisimbolo sa ikalawang hapis, ang pagtakas patungong Ehipto. Nang makaalis sa mga pantas, nagpakita kay Jose sa isang panaginip, ang isang anghel ng Panginoon. Bumangon ka, sabi nito sa kanya, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina. Tumakas kayo at pumunta sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat pinapahanap na ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga siya, at ng gabi ring iyon ay dinala ang bata at ang ina nito papuntang Ehipto. Sila ay nanatili roon hanggang sa mamatay si Herodes. Naganap ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Kian Lloyd Lumage. Maraming salamat po. Karosa bilang 3, Mater Dolorosa de Tarlac. Ang imahen ay sisimbolo sa ikatlong hapis, ang pagkawala ng batang Jesus ng 3 araw. Matinding lumbay ang naramdaman ni Maria nang malaman niya na hindi na nila kasama si Jesus. Dahil sa pag-aalala na nararamdaman niya sa kanyang puso, inayan niya si Jose na bumalik sa Jerusalem upang hanapin ang anak na si Jesus. Nandoon si Jesus, nakaupo kasama ng mga guro habang nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Brian Mangune at pamilya. Maraming salamat po. Karosa bilang 4, Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang imahen ay sisimbolo sa ika-4 na hapis ng Mahal na Birhen, ang pagkasalubong ng Mahal na Birhen kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino siya. Hindi naging masaya ang pagkakakita ng Panginoon sa Mahal na Birheng Maria. Nang magkita sina Jesus at Maria, si Jesus ay may pinapasang krus at may koronang tinik sa kanyang ulo. Dugoy dumadaloy mula sa mga mukha ng Panginoon. Napakalungkot ni Maria nang makita niya ang mukha ni Kristo na labis na nagdurugo dahil sa koronang tinik. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Ray Santos. Maraming salamat po. Karosa bilang 5, Nuestra Señora de la Amargura. Ang imahen ay sisimbolo sa ika-5 hapis ng Mahal na Birheng Maria, ang pagpapako at pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang imahen ay inasa pangangalaga ni Ginoong Brian Andre Javier. Maraming salamat po. Karosa bilang 6, Virgen Soledad. Ang imahen ay sisimbolo sa ika-6 na hapis ng Mahal na Birheng Maria. Ibinaba si Jesus sa krus. Tapos na ang pagdurusa ni Jesus sa krus, subalit nagdusa pa rin ang Mahal na Inang Maria
kahit na binawian ng buhay ang Panginoong Hesus. Noong kinandong ng mahal na Birheng Maria ang katawan ni Hesus na kamamatay lamang, nakaranas siya ng matinding hapis. Isang matinding hapis na dinanas ni Maria noong kinandong niya ang katawan ni Hesus na wala ng buhay at wala ng hininga. Ang imahen ay inasa pangalaga ni Ginoong Bien Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 7, Nuestra Señora de los Dolores de Torumba. Ang imahen ay sisimbolo sa ikapito at ikahuling hapis ni Maria, ang paglilibing sa Panginoong Hesukristo, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay ay kanyang ibinalot sa kayong ito at iniligay sa isang libingan na inukas sa tagiliran ng sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Kian Lloyd Lumagi. Maraming salamat po. Karosa bilang 8, San Longinos. Mula sa bibig ng dayuhan at hindi sa isang kaibigan sa krus ay sumilang ang pananalig sa Panginoon. Ang senturyon si Longinos na inulos ng tagiliran ni Kristo ay kinilala siya na tunay na anak ng Diyos. Mula sa sugat na ito ng Panginoon ay tumulo ang dugo at tubig na siyang nagpapagaling sa karamdaman sa katawan ng sundalo. Matapos ang kaganapan na ito ay tinalikuran niya ang pagiging kawangi ni Pilato at naging disipulo ni Jesus. Sa simbahan ng Papa sa Roma, ang sibat ni Longino ay pinakikita sa mga mahal na araw kasama ng krus at birang ni Veronica. San Longinos, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Bien Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 11, San Nicodemo. Ang Pariseo na lihim na disipulo ng ating Panginoon kahit kasapi ng mga Sanedrin. Sa dilim ng gabi, nakipag-usap para siya ay maligtas. Pagsilang sa espiritu at tubig ang paliwanag ni Jesus sa kanya. Mahigpit at pasimple niyang tinutulan ng paglitis kay Jesucristo. Kasama ni Jose ng Arimatea, ang Pariseyong si Nicodemo, ang bumili ng mga pabango para sa bangkay ni Jesucristo. Siya rin ang naglibing sa Panginoon sa halamanan at nagbalot ng kanyang bangkay. Sa Nicodemo, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Bien Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 10, San Jose ng Arimatea. Si San Jose na taga Arimatea, isang ginagalang na kagawad ng Sanedrin at lihim na tagasunod ni Jesucristo. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sa pagkataaraw ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Katuwang nito si Nicodemo sa pagbaba ng katawan mula sa krus gamit ang linong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang bagong ukit na libingan kay Jesus. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Bien Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 11, Susana. Si Susana ay nakasama si Maria Magdalena
at Juana de Cusa sa paglilingkod kay Jesus. Bagamat hindi madalas na nabanggit ang kanyang pangalan sa talambuhay ni Jesus, katulad ng ibang kababaihan ng Jerusalem, ay lubhang mahalaga ang kanyang gampanin. Lalo't higit noong si Jesus ay hulihin, pahirapan at ipako sa krus, na kung saan halos lahat ng kanyang mga apostoles ay iniwan siya. Ang mga kababaihang ito ay nanatiling nakabantay at lumuluha para kay Jesus. Hindi nila tinilikuran ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sila ay nanatiling tapat kay Jesus. Alagad ng Panginoong si Susana, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Vian Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 12, Santa Juana de Cusa. Si Juana ay may bahay ni Cusa na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng tumusto sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian sa mga pangangailangan ni Jesus at kanyang mga alagad. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Vian Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 13, Santa Maria Ina ni San Marcos. Si Maria Ina ni Juan Marcos ay isa sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo noong kanyang pagmiministeryo. Buong puso niyang inihandog ang kanyang tahanan na siyang pinagdausan ng huling hapunan. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kanyang ipinagbili at inilaan para sa unang pamayan ng Kristiyano. Bilang tanda ng kanyang pakikibahagi sa huling hapunan, makikitang hawak niya ang kalis, kabilang na mga susi na sumasagisag sa kanyang tahanan na kung tawagin ay sinakulo, na hanggang sa ngayon ay nakatayo sa bundok Sion. Namatay siya na salat sa material na yaman, ngunit puspos ng biyaya ng Diyos. Santa Maria Ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Mason Navarro. Maraming salamat po. Karosa bilang 14, Santa Veronica. Sa laking kapangyarihan ng Diyos, isang himala ang nangyari. Ang mukha ni Jesus ang nailarawan sa ipinahid na birang at nang inilahad ay 3 mukha ang nahayag. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong King Sir Sevilla. Maraming salamat po. Karosa bilang 15, San Lazaro de Betania. Si Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria at kaibigang matalik ni Jesus na Panginoon. Nang siya ay magkasakit ay sinabi ni Jesus na hindi iyon tungo sa kamatayan, kundi para sa kaluluwalhati ng Diyos. Noong siya ay pumanaw, siya ay tinangisan bilang tanda ng pagmamahal ng Panginoon. Binuhay muli sa kamatayan at ibinalik sa kanyang mga kapatid na Marta at Maria. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong King Sir Sevilla. Maraming salamat po. Karosa bilang 16, Santa Maria de Betania.
Si Maria ng Betania ay kapatid ni Marta at Lazaro. Ang tatlong magkakapatid na ito ay masugid at tagasunod ni Jesus. Ayon sa iba't ibang dalubhasa sa banal na kasulatan, si Maria ng Betania at Maria Magdalena ay isa lamang, sapagkat sa maraming pagkakataon ay magkakatulad na magkakaugnay ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Subalit mayroon din namang nagsasabi na magkaibang tao ang dalawang babaeng ito. Magkagayunpaman, si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pambihirang pagmamahal kay Jesus. Siya ay laging handang makinig at tumalima sa pangangaral ni Jesus. Siya ay nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ng Panginoon. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ng Pamilya Ignacio Hularbal. Maraming salamat po. Karosa bilang 17, Santa Marta ng Betania. Si Marta ay kapatid ni Maria at Lazaro na pawang mabuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay siyang tinuluyan ni Jesus sa Betania. Siya'y lubhang abalang-abala sa paghahanda sa kanilang mapagsasaluhan, kaya siya ay minsang pinagsabihan. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Brian Bermilio. Maraming salamat po. Karosa bilang 18, Santa Maria Cleofe. Isa sa mga Maria na laging kasama ng mahal na Birheng Maria, masugid na tagasunod ni Jesus. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng Kalbaryo ng Panginoon sa krus. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Matthew Hularbal. Maraming salamat po. Karosa bilang 19, Santa Maria Jacobe. Isa sa mga Maria laging kasama ng mahal na Birheng Maria. Ina ni Santiago Menor, masugid na tagasunod ni Jesus. Kabilang sa mga saksi sa pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay, simbolo niya ang walis na pinaglinis ng libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Vian Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 20, Santa Maria Salome. Isa sa mga Maria na laging kasama ng mahal na Birheng Maria. Ina ni Juan at Santiago at asawa ni Zebedeo at masugid na tagasunod ni Jesucristo. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong ipinako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Simbolo ang insenso at kamanyang para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Justin Romeo Bernardo Perez. Maraming salamat po. Karosa bilang 21,
Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol. Ganito dapat ang pagkakilala kay Maria Magdalena bilang isa sa mga disipulo na matatag na dinamayan ng mahal na birhen sa paanan ng krus ni Jesus. Ganito din dapat nakilalanin si Maria Magdalena dahil siya ang pinakaunang disipulo na pinagpakitaan ng Panginoong muling nabuhay na inutusang ihayag sa mga apostol ang kanyang muling pagkabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Bien Rafael Atigar. Maraming salamat po. Karosa bilang 22, San Juan Apostol y Evangelista. Isa sa 4 na ebanghelista, simbolo ay agila, tanda ng katanyagan na kanyang isinulat. Siya ay ang alagad na mahal ni Jesus at siya ang pinagbilinan ni Jesus sa Birheng Maria ng kanyang wikain, "Anak, narito ang iyong ina." San Juan Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Jeff Refuerzo. Maraming salamat po. Nang matapos ang orasyon ng banal na si Simeon, iniabot na ang sanggol sa birheng inang marunong. Saka nagwika ng gayon, aniya ay malaki man ang dala mong katuwaan, ngunit lalong kalumbayan ang iyong kasasapitan. Kung dumating na ang araw, sa pagsakop pakalara sa ina ko niyang sala, pawa mo ring makikita ang kararat ng lahat na ni Jesus na iyong bunga. At doon ng pinatahan sa Ehiptong kaharian, pagkatibig papugutan, niyong haring tampalasan ang sanggol na bagong sila.
nang matalastas nga ito ni Joseph dakilang santo, kumuha ng isang asno at isinakay narito ang Birhen sampu ng ninyo. At sa paglakad sa bundok, ang Birhen ay kung mapagod sa pagdadala kay Jesus, agad niyang iabot sa asawang Sinta at Iro. At sa gayong paghaharap sa lalapit na agad, ang inang Birheng mapalad at pagkabati sa lahat, ito ang ipinag-usap. Bunso aniyang anak ko, ano't kami ginayon mo, ako't sampu ng ama mo, parang ulol na totoo ng paghahanap sa iyo. Anong aming naging sala, gawang di mo minaganda, at kusang humiwalay ka, 3 araw na nabalisa nang sa iyo ay pagkita. Iyang krus na iyong pasan, bunso ay iyong bitiwan, at kita ay hahalinhan. Ako kaya'y mabubuhay sa lagay mo ngang iyan. Aakuin kong lahat na ako ang papapatay na, poon-kot nang mabuhay ka. Ano pang aking halaga kung ika'y di na makita?
mahapding di ano lamang, malaki ang kapaitan, kung makita ko't matingnan, bunso ang hirap mong iyan, ay aking ikamamatay. Laking sakit, laking dusa ng inang nangungulila, kaya nga't nagsisama ang mga babaeng iba na nagmula sa Galilea. Nang dumating sa Kalbaryo, itong inang nang lulumo, ang anak niyang si Kristo, napapako ng totoo doon sa Sacro Madero. Madlang buntong hininga, tinangis-tangis tuwina ng Poong Birhen Maria, kung matingal at makita anak niyang nagdurusa. Pinagdahan, inihugos, katawan, kalunos-lunos, malumanay na sinambot, at kanilang iniabot sa inang Birheng Tibobos. Kinalong ka pagkaraka, si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis, sabihin pa, at pagbubuntong hininga ng kaniyang kaluluwa. Ito kaya'y
O bunso kong sinisinta, ano't hindi mapakali, hininga ko't kaluluwa. Halos di ibig bitiwan ng inang may hapis lumbay. Ang sanak niyang bangkay, ninunoy-noy, nininilay. Yaong madlang kahirapan, laking sakit hirap baga ng inang nangungulila. Binunot buntong hininga, at gayon din ang dalawa. Si Juan at si Magdalena. Marami namat madla pa, babaing nangagsisama, pawang may luha sa mata, lumbay na walang kapara. Sa puso at alaala.